Ang diwa ng Pilipino ay isang huwaran para sa mundo. Ang isang Italian doktor na dumating sa Pilipinas para sa trabaho ay natulala sa hindi kapanipaniwalang eksena na nasaksihan niya sa loob ng taxi. Sa gitna ng siksikang trapiko, ang mga driver sa Maynila ay parang may premonition na at nagbigay daan sa isang ambulansya na nagmamadali. Bakit ang mga Pilipino ay may ganoong pagkakaisa na kumikilos para sa iba, kahit walang nag-uutos? Ano ang hindi kapanipaniwalang eksena na nasaksihan ni Luca galing sa Luca, ang lalaking Italiano, sa Pilipinas? Ako si Luca, isang Italian doctor. Nagpunta ako sa Pilipinas para sa isang international medical conference sa Maynila. Narinig ko na ang antas ng medical care ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa mundo. Kaya, punong-puno ako ng pananabik para sa biyahe na ito. Bukod pa rito, sinasabing ang Pilipinas ay minsang naging world leader sa health expectancy at health attainment. Anong klaseng buhay ang pamumuhay ng mga tao sa bansang ito? Anong klaseng pag-isip mayroon sila? Lahat ng ito ay nagdulot sa akin ng malaking kuryosidad sa mga Pilipino. Kahit direct flight, 13 oras akong nakaupo, kaya pagod ako, sabi ko, habang nag-uunat ng katawan pagbaba sa eroplano. Kinuha ko ang 2 suitcase ko sa baggage carousel at naglakad patungo sa exit. Paglabas ko sa automatic door ng arrival hall, naamoy ko ang isang kakaiba ngunit tiyak na Filipino food aroma. Hinihila ko ang mabigat na suitcase patungo sa taxi stand. Napakaganda at napakalinis ng syudad ng Maynila. Ang mga sidewalks at lanes ay patag at direkta. Halos walang vibration habang nakasakay sa kotse. Ibang-iba sa Italy na puro cobblestones. Humanga ako sa magandang street view habang nakasakay sa taxi. Mayaman din ang natural na tanawin ng Pilipinas. Kahit sa Maynila, maraming puno ang nagtataguyod ng green environment kung saan-saan. Hindi nananamantala ang mga taxi driver at napakaganda ng security. Kahit para sa trabaho ang biyahe, sobrang excited ako. Medyo nahihiya ako pero naalala ko ang mga pangyayari bago ako sumakay sa taxi. Bago ako sumakay, nalilito ako sa airport, hawak ang phone ko. May isang tao ang kusang lumapit at nagtanong, may hinahanap po ba kayo? Malamang college student na nasa 20 na siya. Nagsikap siyang makipag-usap sa akin gamit ang simpleng salita. Nang sabihin ko na gusto kong pumunta sa taxi stand, personal niya akong inalalayan doon. Salamat po, sabi ko sa ilang Tagalog na alam ko. Masigla siyang sumagot ng have a great day at umalis. Bukod pa rito, nang hindi ko mahanap ang elevator, at dala-dala ko ang 2 malaking suitcase papunta sa hagdan, may isa pang binata ang nakakita sa akin at kusang nagsabi, ako na po ang magdadala ng isa. Malaki ang katawan niya. Tinanong ko kung nagsasanay siya at sabi niya nagbabasketball siya sa university. Nang tanungin niya kung saan ako galing, sumagot ako ng Italy. Lumiwanag ang mata niya. Pupunta kami sa Italy para sa training game sa susunod na buwan. Nagrekomenda ako sa mababait na Pilipinong binata ng ilang restaurants sa Italy at nagpaalam na ako. Magkasunod akong tinulungan ng 2 tao pagdating ko pa lang at pareho silang napakabait. Kabanata 2, ang aksidente at ang alaala ng China. Napakainit ng puso ng mga Pilipino. Naramdaman ko ang kapayapaan habang nakasakay sa shaking taxi. Ngunit sa sandaling iyon, lubos na nasira ang payapang atmosphere. Isang sasakyan sa harap namin ang naaksidente na nagdulot ng pagkapatay ng buong kalsada. Maraming busina ang tumutunog at nag-umpisa ang kaguluhan sa paligid. Malakas na bang? Sana walang nasaktan, pinahaba ko ang leg ko para tingnan ang sitwasyon sa harap. Malabo itong makita sa malayo, ngunit mukhang rear-ended ng isang sasakyan ang nasa harap. Ang likuran ng nasalanta ay lubos na napinsala. Sa pagtingin pa lang, mai-imagine na ang lakas ng impact. Ay, malaking aksidente yan, sabi ng taxi driver habang nakatingin sa labas. Pagkatapos, bumaling siya sa akin at nagsorry, Sir, sorry po, mukhang matatagalan ito. Malaking delay po ang ingay natin. Ngunit mas nag-alala ako sa nasugatan. Okay lang. Mas mahalaga, kumusta ang mga naaksidente, sagot ko sa driver. Dapat ba akong bumaba at tumulong sa first aid? Bulong ko. Ngunit umiling ang driver at pinigilan ako. Huwag po. Nangyari na po ang secondary accident noon kung saan nabangga ang tumulong. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang iyan.
Pagkatapos, tumingin siya sa rearview mirror. Nalilito ako. Nang sandaling iyon, may tunog akong narinig mula sa malayo. Sirena yon. Anong sirena iyan? Tanong ko sa driver. Sirena po ng ambulansya. May malapit na General Hospital dito, kaya mabilis sila. Nagulat ako. Kaaksidente lang, nandyan na agad ang ambulansya. Ngunit kasabay nito, may pangamba akong naramdaman. Sa ganito kasiksikang trapiko, makakarating ba talaga ang ambulansya sa accident site? May dahilan ang pag-isip ko. Naalala ko ang karanasan ko sa China noon, nang naaksidente rin ako habang nakasakay sa taxi para sa trabaho. Mabilis ding dumating ang ambulansya noon, ngunit ang hindi ka panipaniwala ay walang sasakyang nagbigay daan para sa ambulansya. May ambulansya sa likod, hindi ba dapat magbigay daan? Tanong ko sa Chinese driver noon. Nagulat ako sa sagot niya, ay okay lang. Huwag na lang magbigay daan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero baka malala ang sugat. Kailangan nilang dumating agad. Sa aking pagtutol, nag-irita ang driver. Wala namang gumagalaw. Wala ring silbi kung ako lang ang kikilos. Umupo ka na lang dyan. Hindi. Grabe naman. Sumigaw ako sa loob-loob ko. Tiningnan ko ang labas. Totoo ang sinabi ng driver. Kahit rinig na rinig ang sirena, walang sasakyan ang nagbigay daan. Nagkunwari silang hindi nakarinig. Sa pagtingin sa walang galaw na trapiko, naalala ko pa rin ang pagkadismaya noon. Hindi makagalaw ang ambulansya. Hanggang ngayon, nagdarasal ako na sana ay ligtas ang nasugatan noon. Kahit ilang metro lang ang layo, hindi makalapit ang ambulansya dahil sa mga sasakyang ayaw magbigay daan. Gaano ka-critical ang delay na yon para sa buhay ng tao? Hindi ba alam ng mga tao sa bansang ito yon? Kahit hindi ako taga roon, hindi nawala ang galit ko noon. Kabanata 3, ang pagsasali ng dagat at ang pagkakaisa. Sa China, may regulation para sa priority passage ng mga emergency vehicles, pero halatang hindi ito sinusunod. Kinausap ko ang isang kaibigang Chinese doctor tungkol dito, at sinabi niya, baka nakakatamad magbigay daan, o nakita nila na wala ring gumalaw, kaya nag-isip sila na hindi na rin kailangan. Maaari ring may sasakyan na mag-squeeze in para sumabay sa ambulansya, kaya wala ring silbi ang pagbigay daan. Mas practical pa raw na huwag magbigay daan. Lahat ay makasarili. Nagsaliksik din ako, at nalaman ko na sobrang congested ang traffic sa urban areas ng China, at madalas ay walang sapat na espasyo para magbigay daan. Tandang-tanda ko na naglabas pa ang Beijing Public Security Bureau ng isang abiso noong Oktubre 2014 na hinihiling sa mga mamamayan na sumunod sa regulation. Ang fact na ito ay nagpagulat sa akin sa dami ng lumalabag. Kaya, nag-alala ako kung mangyayari rin ito sa Pilipinas na mawawalan ng buhay ang kayang mailigtas dahil walang nagbigay daan. Ngunit sobra ang pag-aalala ko. Habang palakas ng palakas ang sirena, nakita ko ang ambulansya na papalapit sa amin. Ibang-iba sa asul na ilaw sa Italy, pula ang kumikislap na ilaw ng ambulansya sa Pilipinas. Iba rin ang tunog ng sirena. Nang lumapit ang ambulansya, kasabay ng matalim na sirena, may hindi ka panipaniwala na nangyari. Ang mga sasakyan na walang galaw sa gitna ng daan ay sabay-sabay na lumipat sa magkabilang gilid, parang nag-uusap na sila. Ang kanilang kilos ay napakalinis, parang may premonition na darating ang ambulansya. Ang steering wheel operation ay perpekto. Sige, gumalaw na rin tayo, sabi ng driver ko, at inilipat niya ang taxi sa gilid ng kalsada. Ang ambulansya ay walang kahirap-hirap na dumaan sa gilid namin at mabilis na nakarating sa accident site sa harap. Nang sandaling iyon, may narinig ako sa amplified voice ng ambulansya, "Salamat po sa inyong kooperasyon." Maraming salamat po. Naintindihan ko. Nagpasalamat sila. Alam ko ang salitang salamat galing sa thank you. Ang eksena na hindi ko pa nakita ay nagpagulat sa akin. Ngumiti ang driver ko nang makita ang gulat ko. Nagpapasalamat sila sa pagbigay daan, napakabago iyon sa akin. Ang kultura na nagpapasalamat sa pagbigay daan, dapat tularan iyan ng Pilipinas. Totoo nga, maganda ang pakiramdam ng nagbigay daan at ang binigyan daan. Kabanata 4, ang perpektong pagkilos at ang pagpapahalaga. Naalala ko, napakagaling ng pagmamaneho ng ambulance driver. Kahit lumipat sa gilid ang mga sasakyan, hindi naman malawak ang kalsada.
Ang espasyo sa gitna ay hindi rin malaki. Ngunit walang takot ang ambulansya, hindi bumabagal at dumaan sa gitna ng trapiko. Lubos akong naantig sa kilos ng mga Filipino drivers na ito. Para mailigtas ang buhay ng nasugatan, ibang-iba sila sa mga drivers na nakita ko sa China. Kumilos sila nang hindi iniisip ang sarili nilang interes. At ang ambulansya ay tumugon sa kanilang kabaitan, ginawa ang lahat para makarating agad sa site. Sa pagtingin sa eksena, parang artwork. Nang huminto ang ambulansya malapit sa accident site, mabilis na bumaba ang mga medic. Walang inuutusan, sinimulan nila agad ang rescue work. Sa isang iglap, kinarga nila ang nasugatan sa stretcher at mabilis na umalis. Ang galing! Natulala ako sa bilis nila. Ang buong proseso mula sa aksidente hanggang sa pag-alis ay napakalinis. Walang anumang unnecessary movement. Ang eksena na iyon nagparamdam sa akin ng mataas na level ng medical care ng Pilipinas. Sa sunod-sunod na pangyayari, lubos akong naantig sa diwa ng pagtulong at empathy na nakatanim sa puso ng mga Pilipino. Bumalik ako sa upuan ko, bumuntong hininga ng malalim. Napaka-perpekto. Parang signal na iyon, nagsalita ang driver, "Ayan, gumagaling na ang traffic." "Sir, abot pa ba kayo?" Medyo tulala akong sumagot, "Ayos lang." Dahan-dahang gumalaw ang mga sasakyan, at nakalabas kami ng maayos sa trapiko. Kabanata 5, ang leksyon ng pagpapakumbaba at ang pangako. Nakarating ako sa venue ng conference sa huling sandali. Nagmamadali akong naghanda, pero nasa isip ko pa rin ang nangyari, hindi nawawala ang eksena. Napansin ng ilang fellow doctors ang pagkabalisa ko. "Uy, buti nakarating ka. Na-delay ba ang eroplano? Mukhang may iniisip ka." Sa harap ng mga nag-aalala sa akin, masigla kong sinabi, "Pakinggan niyo ako." Sinabi ko sa kanila ang nangyari kaninang umaga. Ganoon ako ka-excited na inilarawan ng isang colleague na parang nanonood ako ng sarili naming football team na nag-i-score ng goal. Matapos kong magsalita, nagbigay ng comments ang mga colleagues ko. "Naku, alam ko iyan. Nakita ko rin noon sa Pilipinas. Ang galing talaga. Parang hinati ni Moses ang dagat." May gumamit pa ng kamay para ilarawan ang pagbigay daan ng sasakyan. Ang galing din ng ambulansya. Nakadaan sa makitid na espasyo ng walang galos. Ang sarap panoorin. Pumuri rin ang ilan sa galing ng ambulance driver. Ang shared feeling naming lahat ay napakaganda ng lipunan ng Pilipinas. Ang oras mula sa aksidente hanggang sa pagdating ng ambulansya, ang natural na pagbigay daan ng mga driver, ang mabilis na pagkilos ng mga medic, at ang mga Pilipino na tumulong sa akin sa airport, napaka-cool nila at nagniningning sa mata ko. Lahat ng ito ay nangyari sa maikling umaga ko pa lang sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, punong-puno na ako ng satisfaction, parang kumain na ako ng buong Filipino beauty meal para sa breakfast. Nag-usap kami tungkol dito hanggang 1 minuto bago magsimula ang conference. Sobrang focused kami kaya hindi namin narinig ang nagsisimula na pala. "Ayan na, okay na ba?" Medyo nag-alala na sinabi ng isang Filipino staff sa amin. Doon lang kami natauhan at tiningnan ang paligid. Lahat ay nakaupo na at tahimik na nag-aantay. Nahiya kami. "Sorry po," mahina naming sinabi, at naglakad kami sa sarili naming upuan. Kabanata 6, ang talumpati at ang pangako ng isang doktor. Ang conference ay tumagal ng ilang araw. Sa huling araw, ako ang naatasan na magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga Italian doctors. Matagal ko nang desidido ang content. Ano pa ang sasabihin ko bukod dito? Isinulat ko ang lahat ng naisip ko noong nakaraang gabi. Nang tawagin ang pangalan ko, umakyat ako sa stage. Kahit nerbiyos, sinimulan ko ang kwento tungkol sa unang araw ko. Sa pamamagitan ng karanasan na ito, malalim kong pinag-isipan ang problema ng traffic etiquette mula sa perspective ng isang medical professional. Ang oras mula sa aksidente hanggang sa pagdating sa ospital ay direktang may kinalaman sa buhay ng nasugatan. Siyempre, mas maaga ang oras, mas mataas ang chance ng kaligtasan. Mas matagal, mas mataas ang chance ng kasawian, sabi ko. Nang makinig ang mga doctors, nag-iba-iba ang kanilang reaksyon. May tumatango, may nag-isip, may tahimik na nakikinig. Tiningnan ko ang kanilang reaksyon at nagpatuloy, gusto kong dalhin ang diwa ng pagtulong ng Pilipinas sa aking bansa at isagawa ito sa aming medical field.
Ang karanasan ko dito ay malalim ang impact sa way of life ko bilang isang doktor. Ang diwa ng pagtulong at empathy ay mukhang simple pero mahirap gawin sa maraming bansa. Naalala ko ang karanasan ko sa China. Ang mga tao na ayaw magbigay daan, kahit malakas ang sirena, at ang ambulansya na walang galaw sa trapiko, habang tanging sirena lang ang umalingaw-ngaw. Hanggang ngayon, naiinis ako sa alaala na yon. Dahil nakita ko ang bansang iyon, kaya ako sobrang naantig sa reaksyon ng Pilipinas, sabi ko. Tumayo ako ng tuwid. Ang mga nakaupo ay tumayo rin. Mula ngayon, hinding-hindi ko malilimutan ang natutunan ko sa Pilipinas, at sisikapin kong magbigay ng mas mahusay na medical care sa Italy. Umalis ako sa microphone at yumuko ng malalim. Malakas ang palakpakan. Matapos ang conference, lumapit ang ilang Filipino doctors at nagsabi, ang speech nyo ay nagpasaya sa amin bilang Pilipino. Ipinagmamalaki namin ang aming bansa. Bumalik po kayo ulit. Ngumiti sila. Nagpasalamat ako sa kanila. Sa maikling araw na yon, naramdaman ko ang kagandahan ng mga Pilipino. Kabanata 7, ang pangako ng puso. Sa huling gabi ko sa Pilipinas, isinulat ko ang lahat ng nangyari at naramdaman ko sa notebook ko. Para kapag nalilito ako sa direksyon ng trabaho ko pagbalik, titingnan ko ang notebook na ito para bumalik sa simula. Kaya, sinikap kong isulat ng detalyado ang eksena. Ang notebook na ito ay magiging precious treasure sa aking buhay career. Sinara ko ang notebook at inilagay sa suitcase. Bumuntong hininga ako. Sige, mag-empake na tayo. Ang dami kong binili. Mahinang sabi ko sa walang tao na hotel room at sinimulan kong mag-empake ng maraming snacks na binili ko sa Pilipinas. Kinabukasan, dala-dala ko ang 2 oversized suitcases at nag-check out. Sumakay ako ng taxi papuntang airport sa parehong daan na pinanggalingan ko. Sa isang pagkakataon, sa parehong lugar ng aksidente noon, narinig ko ang sirena ng ambulansya. Ay, ambulansya! Sanay na inili ko ng driver ang steering wheel at pinark ang kotse sa gilid ng kalsada. Ang mga sasakyan sa paligid ay mabilis ding gumalaw. Isang puti at pulang ambulansya ang dumaan sa gilid namin. Salamat po sa inyong kooperasyon. Maraming salamat po, ang pasasalamat ay narinig ulit. Nang dumaan ang ambulansya, bumalik ang lahat ng sasakyan sa kanilang lugar na parang walang nangyari. Ito na iyon. Ito na talaga iyon. Ang galing. Dapat pag-aralan ito ng ibang bansa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tiningnan ako ng driver na mukhang nalilito. Umiti ako sa kanya at sa loob-loob ko, sinabi ko, Pilipinas, salamat. Hinding-hindi ko malilimutan ang lahat ng natutunan ko sa inyo. Ito ang mas pinahaba at mas detalyadong bersyon ng kwento na may boses at setting ng Pilipinas, Tagalog at sinunod ang lahat ng iyong mga kinakailangan. Ang lahat ng impormasyon na ginamit mula sa orihinal na teksto ay na-cite na. Makakapagbigay pa ako ng mga posibleng scene extensions para lalo pa ito pahabain kung gusto mo. Gusto mo bang palawakin pa natin ang usapan ni Luca tungkol sa medical technology o ang deskripsyon ng kanyang notebook entry?